Saan natin nakilala itong Lorna Cruzat at Joel Capua? Nakilala ko po si Ma'am Lorna Cruzat sa isang kaibigan po. Ma'am Mary Jean, kayo naman, saan nyo naman nakilala itong mga ito? Sa ano ko po, sa agent ko po. Kapwa nila parang kasamahan? Opo, agent po nila. Okay. Meron bang kumpanya ito o placement agency, sir? Wala po. Walang pangalan ng opisina, Wala so po. tao lang talaga. Opo. Actually, nakilala si Cruzat Pangs Recto, gawa po ni Ronaldin Mendoza dahil siya po ang agent namin. Totoong agent itong si Ronaldin? Sabi niya po ay agent po siya ni Pangs. May mga agent po, kaya po namin nakilala siya at through Facebook kasi dahil sa GC namin. So nung nakapasok kami, pinag-medical nila kami tapos pinagbayad nila kami sa processing fee para sa COE. Through cellphone lang din po na Picture-picture lang. picture-picture lang, print-print lang. Bakit kayo nagtiwala? Anong meron? Anong pangako doon? Sa magandang Mary Jean. trabaho at magandang sahod po. Kasi honestly, doon kami sa Qatar nagkakilala po. Sa Qatar naman kayo. Opo, So dati ka na. Opo. Okay, tapos? Pinauwi niya kami kasama yung jowa ko, tsaka yung isa kong nananayan galing Qatar. Oo. Dahil magpa-flight na nga daw kami ngayong May 21 So, sa Canada. iniwanan mo yung trabaho mo doon? Opo. Or end contract ka naman talaga na? Hindi po, iniwanan ko po talaga, nag-resign po ako sa company ko po. Magkano naman ang hiningi sa inyo? Bali to 60,000 kasi kasama ko po yung jowa ko. Ano daw ito? Para saan daw ito? Para daw po sa mabilisang processing dahil maglalakad po daw ay yung pinakahid daw ng immigration, itong tinatawag na si Lagwitan, si Christopher. Yan po rin namin sinesend yung pera po. Okay, na-confirm po natin attorney sa ating contact sa Bureau of Immigration. Wala po silang staff na Joel Capua. Pero doon kami sa kanya nagsisend po ng pera Kanino? kay Lagwitan. Pero mukha po ni Joel Pabua ang nakakaharap sa amin. Tuwing magsisend kami ng jowa ko ng pera. Paano nyo pinapadala ang pera? Through online po sa aming BPI Bank. Tapos sa GoToMe Bank. Pangalawa po. Go time. Opo. Kasi ma'am, ang dami niyang pinangako sa amin. Pag nagbayad kami ng ganong pera, ibabalik din po yung pera sa amin pagkadating namin sa Canada. Tapos sino pong hindi masisilaw kasi po lagi kami nagdadasal. Kada meeting namin sa GC namin. Usapan Dinamay lagi. pa ang Diyos. Kasi si Ma'am Connie yung agent namin talaga. Kailan nyo huling nakausap itong si Lorna Cruzat at si Joel Capua? Actually po, hindi ko po sila nakakausap. Agent ko lang po nakakausap po dito. Sino yung agent mo? Ronaldin L. Mendoza. Nasaan Nasa na yun Jordan ngayon? po yan. Totoong Opo. tao ito? Kilala mo talaga ito? Opo, kasi magkaibigan ng anak niya at saka ng anak ko. Kanino mo pinadala yung pera? Kay Ronaldin o dito kay Lorna at Joel? Si Ronaldin ang naningil sa akin. Unang bayad ko ay anak niya ang nag-send dito sa anak ni Cruzat Pangs. Okay. So dapat damay yung mga ahente Opo, na yung agent. ginamit ninyo. Hindi lang itong si Lorna Cruzat at si Joel. Sila po kasi ang pinaka-mastermind. Yusek Bernard, mukhang hindi po talaga natitigil itong mga scammers. Ano po, walang recruitment agency ito. Mga tao lang using names, Yusek, ng mga ahente also, at saka even may mga posisyon. Paano po ba ang sistema sa ganito ng pagrereklamo? Alam niyo po, hindi talaga titigil hanggat may manloloko at saka may nagpapaloko, no? Yun na nga. Dalawang bagay po yan eh. Oo. Titigil lang po yan kapag ka ang mga OFWs natin ay marunong at hindi nagpapaloko. Yes. No? Kasi matagal na po nating sinasabi, iisa ang modus operandi nila. Paulit-ulit po nating sinasabi, huwag kayo makipag-transact online. Huwag kayo makipag-transact sa mga ahente. Palagi po, pupunta kayo sa opisina. Sa opisina, may pangalan. Ang opisina, hindi lang isang tao, 2 tao. Mahigit 10 po yun. Napakalaking opisina yan, yung mga opisina ng lisensyado nating ahensya. At ito ang pinaka-importante sa lahat. Yun. Huwag magbabayad hanggat hindi pumupunta sa DMW. Yes. Kinakailangan dalhin muna sila sa DMW, kukuha ng Overseas Employment Certificate at saka lang magbabayad. Napakasimple. Yan. Oo, yun lang po. At saka Opo. Yusek, di ba, walang shortcut sa mga ganito. Yun ang paulit-ulit na sinasabi rin ni Senator Exactly. Idol. Wala pong shortcut, Opo. ha? Kahit gano'n nyo pa kakilala at kahit gano'n ka-legitimate yung nagpakilala, tandaan nyo yan, ha? Kasi yung nagpakilala sa inyo, probably, mga naka-transaction na ninyo at maayos. Pero hindi kasi sila ultimately, yung magiging responsible,
Ma'am Sally, ano po ba ito? Sakop ba ito ng human trafficking? Base po dun sa mga narinig ko na complaint po ng ating mga kasamahan, papasok po ito sa illegal recruitment. Although large scale na po ito, considering na more than 3 ang ating complainant. More than 10, ma'am, na nagpapanggap ng mga recruiter. Indicated na rin po yan. So talagang pasok na pasok po yan sa economic sabotage. At lalo na dahil medyo malalaki yung kinuhang pera sa kanila, I wouldn't be surprised kung in the millions ito. 13 million. Sa inyo pa lang yan na Opo. nakakalam. Pero ngayon na pinakita natin yung picture nung Lorna Cruzat, si Pang, ni Joel Capua, tapos yung mga ahente pa ninyo, yung nandun sa Qatar, sa Riyadh, Sa Jordan. sa yung Jordan. Siguro yung mga yon nakakakuha rin siguro ng komisyon yun. Meron po, umamin po sila. Opo. Sa Canada po, 25,000 ang usapan ng bawat agent. Tapos sa Japan po ay 15K. So kung makakakuha yung legitimate ninyong kilalang ahente, meron silang 15 o 25. Opo. Depende per head. Per head. Pag Canada, 25. Pag Japan, 15. Maria Josep. Meron ba tayong mga actual na nakakasuhan kaya? Marami po tayo nakakasuhan Yes, ma'am. ng illegal recruitment po. Although ang problema po kasi natin kapag nag-file po yung ating mga complainant ng kaso, minsan po hindi na po sila nagpa-follow up. So, yun ang problema natin. During hearing, kailangan po yung appearance nila pero hindi na po sila nag-a-appear. Kaya po minsan nadidismiss po yung kaso natin. Yun ang mahirap. Eh kayo bang nandito? Handa kayo na ilaban ito? Yes po. Yes po. Attorney Sally, meron po ba tayong proseso para itong mga nang biktima sa kanila na nasa ibang bansa ay mapabalik dito? Medyo komplikado po yung proseso when it comes to deportation po ng mga subject natin. Kailangan lang po meron tayong treaty between that country bago tama. po natin siya siguro mapadeport. So medyo komplikado po yun. Mag-concentrate muna po tayo sa pag-file ng kaso dito sa Pilipinas. At kapag na-issuehan na ho ng warrant, tingnan po natin kung paano po yung proseso na susunod. Yung tinuturo pong pinaka-mastermind, si Lorna, is mas tapang pa po. Hindi po siya nagbumababa. Lagi niya sinasabi sa mga ibang tao or maging doon sa kasamahan ko na sinasabi niya ipapatiran niya daw kami. Pinagmamalaki niya yung may hawak sa kanya or kapit sa kanya. May anak siya. Meron po. Yung Tsaka anak, yung ex-husband. parang ang Niya, bata tsaka naman niya. itong si Lorna. Ilan taon yung anak niya? Kasi po, Nandito sa Pilipinas. Yes po. kasi po, Sa kanya po pumasok lahat ng pera. Ano Sa anak pangalan? Maria Micaela Rosat. Maria Micaela Pamplona sa Qatar, si Lorna. Ano trabaho niya doon? DH daw po. Ang tapang-tapang po niya sa amin. Hindi ko minamaliit ang mga DH ha. Opo. Pero kung nagdi-DH siya, hindi ba siya masyadong busy na sa amo niya para mag-recruit ka ng ganito? Madami po siyang galamay mga agent po. Pero siya ang tinuturing mastermind na sa kanya lahat daw ang pera. Lahat ba kayo pinangakuan na Canada ang punta ninyo? Canada, Japan. Canada, Japan po. Canada, Japan. Japan. Anong trabaho sa Canada? Nag-aantay Skilled workers Farmer po. Skilled worker daw po. Farmer. kami. Housekeeping. Factory worker po. Sa Canada. Hindi po, Japan po, ma'am. Sa Japan. Sa Nestle, Nissin, Calbee, yun po ang pinangako sa Kasi amin. po may ma'am. mga ano pa kami, may mga kontrata pa po. Ang magagawa natin dito is syempre yung for awareness, ano? At saka tutulungan kayo na magsampa tayo ng kaso laban dito sa kay Lorna Cruzat kasi pwedeng unang-una ipaalam muna natin doon sa recruiter niya. Paulit-ulit nating sasabihin ha. Pagka malaking pera ang hiningi sa inyo, tagilid tayo dyan. Hindi natin sinisisi ha, ang ating mga nabiktima ng buong buo. Pero malaking responsibilidad natin, bawat isa. Ha? Ang alamin rin kung ano ang proseso. At ay higit sa lahat, no shortcuts. Dahil unang-una, paano kung sumablay doon? Tapos ang mga papeles nyo pala ay hindi tama. Yung binibigay nila sa aming kunwaring itong contract, pinapatawagan nila sa amin mismo yung company. Ma'am Lorna, siguro napapanood mo kami sa kalagayan namin ngayon. Napakahirap po ng ginawa nyo. Hindi lang po isang tao ang pinervisyon nyo. Panagutan mo sa amin itong ginawa nyo to. Hindi nyo po alam, may nagbenta ng tricycle, may nagbenta ng bahay, may nagsanla, may nangutang ng mga 5-6, may nagresign ng trabaho, may galing ibang bansa na may trabaho stable. Pinauwi nyo nang dahil sa pinangako nyong opportunity sa kanila. Doon kay Ma'am Connie naman po. Wag niyang kasi siya unang-una ang nag-ano sa amin sa matatapos niyang salita, ginagamit niya pa yung Bible para lang magbigay kami ng pera at lalo na diyan kay Lorna na ubod na ang yabang. Kapag may sumagot sa kanya, lagi niya sinasabi na ipapatiran niya. Ngayon gusto ko siyang humarap sa amin.
hindi yung puro yabang. Yung buhay namin sira na lahat kasi nag-resign na kami at wala na kami babalik ang trabaho. Sana, kung may puso pa kayo, sana tumigil na kayo. Hindi natin isinasantabi yung posibilidad na may mas malaki pang organisasyon nasasangkot dito. Maaari rin na may kinalaman rin ang mga taga-ibang bansa. Pwede rin ganun. Isa-schedule po natin yan. Sasamahan po kayo ng reporter po namin sa NBI and DMW po. Salamat po, magandang hapon Okay. po. Thank you Sige. very much po. Magandang araw po mga ma'am and sir at kayo ay galing pang iba't ibang parte dito sa Pilipinas at talagang pumunta pa po kayo kay Idol Rapi para po ireklamo itong si nagpanggap na immigration officer, si Joel Capua at itong si Lorna Cruz na nagpanggap naman na agent. No? Ang gusto naman ni Idol Rapi po ay mapanagot talaga kung sino po yung talagang mapapanagot po sa inyong reklamo. Pero as of now po, kayo naman ang pumunta kay Idol Rapi, naghanda rin po kami ng pamasahe po ninyo pa uwi. Hindi dito nagtatapos mga ma'am and sir ha, dahil papasamahan po kayo ng reporter para po masamahan kayo sa Department of Migrant Workers maging sa National Bureau of Investigation.